Good evening everyone. May napapansin ba kayo sa administrasyong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.? Kailan ba talaga nag-umpisa ang mga rigodon sa mga cabinet officials ng Pangulo? Ang pagtatanggal at pag-aalis ba sa mga presidential appointee ay tatak ng pagiging isang matapang na leader, matalinong leader, o isang napakahinang leader ang nais iparating ng ganitong mga pangyayari o sitwasyon? Para kasing trial and error ang pagluluklok sa mga cabinet officials. Ia-appoint ng Pangulo, ire-rekomenda, tapos ay tatanggalin din naman. Nag-umpisa ang rigodon sa mga cabinet officials nang masira ang mga plano ng administrasyon na sila din naman ang may kagagawan. Ang tanging naisip at ang tanging goal lang naman ng administrasyong ito ay mawala sa kanilang landas politika ang vice-presidente o ang mga Duterte. Dahil sa totoo lang, tama ang sinabi at naging pahayag ni Ogie Diaz, no? Na sa 2028 presidential election, wala nang tatalo pa kay Vice President Sara Duterte. So isipin niyo yun guys ha, dilawan yan si Ogie Diaz. And yet, naniniwala na napakalakas ni VP Sara sa 2028. Diba? So, sila din naman ang gumagawa ng kanilang ikinapapahamak. Sa tuwing gumagawa sila ng paraan para mawala sa 2028 election ang vice-presidente, ay pumapalpak sila at napapahamak. So mula nang pumalpak ang Quadcom o ang Kamara na ma-impeach ang vice-presidente, umpisa na yun at nagkakawindang-windang na nga po, no? At siyempre, yung pinakang huli ay biglang na-involve at nasabit ang First Lady sa pagkamatay ng tagapagmana ng mga Tantoco. No? Nang mamatay po si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California. Los Angeles, okay? So kung napapansin ninyo, lahat ng mga kapalpakan ng gobyerno ay ginagawan nila ng paraan. Kinakailangan kasi nilang mayroong maipantapal o ma-divert ang issue, no? Para maitago yung issue at hindi po sila yung punahin, hindi sila yung batikusin ng mga netizen. At lahat ng mga ginagawa nga nila na sila po ay nadidiin, lahat yun so far ay mayroon silang mga naging pantapal. Pero ngayon mga kaibigan, lumabas ang issue, no? Sa flood control projects. Hindi maikakaila na gumagawa sila ng paraan to divert the issue. Dahil dawit lang naman kasi ang Pangulo sa flood control project, bilang ang DSWD kasi ay under the supervision of the executive branch of the government. Now, tatak ba ng pagiging mahusay o matalinong leader ang pagpapalit-palit ng mga cabinet officials? O ito ba ay masasabi nating tatak ng pagiging impotent leader na ang nagpapatakbo at nagdidikta ay walang iba kundi ang ilan sa kanyang mga officials ng pamahalaan? Siyempre, pinamumunuan nito ni Martin Romualdez. So pansinin ninyo mga kaibigan, never na nagsalita ang Pangulo laban sa kanyang pinsan sa asawa na si Martin Romualdez. Bakit kaya? Bakit hindi niya ito makanti-kanti? Ano kaya ang dahilan?
Marahil may hawak na bato itong si Martin Romualdez na maaaring sumambulat sa publiko at ikapahamak ng Pangulo. Ito marahil ang dahilan kung bakit tila sunod-sunuran ang Pangulo sa mga ipinag-uutos o iginagawa ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Eto na nga mga kaibigan, mainit-init na balita, no? Mainit-init na balita dahil nag-resign na nga po itong si Secretary ng DPWH na si Attorney Manuel Bonoan. Diba merong announcement si Manuel Bonoan na hindi siya magre-resign, hindi siya aalis sa kanyang pwesto dahil naniniwala siya doon sa tinatawag na accountability. Sa halip na takasan daw niya di umano ang mga issue tungkol sa flood control project, haharapin daw niya ito. Pero bakit ngayong araw, August 31, siya po ay sinasabing nag-resign sa kanyang posisyon at papalitan nga po siya ni Vince Dizon. Kasalukuyan pong secretary po ng Department of Transportation itong si Mr. Vince Dizon. Pero ngayong araw mga kaibigan, siya po ay inilipat na ng Pangulo sa DPWH, sa Department of Public Works and Highway, kung saan ay pinamunuan nga po ni Manuel Bonoan. So, karapat dapat ba na maupo sa DPWH itong si Vince Dizon? Ano po sa palagay po ninyo? Yung regodon ba sa mga cabinet officials ay nagpapahiwatig ng isang pagiging matapang, matatag at matalinong leader? O ito po ay isang tatak ng pagiging mahina? So, eto na, no, yung mga issue dito mga kaibigan. Itinalaga nga po bilang DPWH Secretary si Vince Dizon na dating Transportation Secretary. O, di ba? Samantala, ito yung nakakatawa. Ito yung nakakatawa. Tinanggal po sa pwesto sa PNP si General Nicolas Torre III. Nilinaw naman po ni DILG Secretary John V. Cremulya na wala naman pong kasalanan, wala pong kaso, wala pong nilabag na any criminal and administrative offenses si Nicolas Torre III. So bakit mo tatanggalin kung malinis naman po ito? No guys, alam naman po natin, galit na galit tayo kay Nicolas Torre III. Okay? And never akong kakampi sa kanya. Never akong maniniwala sa kanya. Pero sa puntong ito mga kaibigan, natatawa ako sa kanya sapagkat hindi yata niya nauunawaan yung kanyang posisyon. Siya po ay floating. No? Siya po ay floating. Okay? So, yun lang guys. At sagutin nga po ninyo yung aking katanungan.